natin. Tayo po ay sabay-sabay matuto at maunawaan ang salita ng Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-sama munang manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, salamat po sa panibagong araw, Panginoon, ang biyaya mo sa pag-aaralan namin ngayon sa iyong pangako sa iyong bayan. Lord, thank you sa patuloy na paggabay at pagbibigay sa amin ng kaunawaan sa lahat ng iyong mga salita, Panginoon. Naway ang mga kapatid na sa online ay makasama namin, magkaroon sila ng stable connection, at ganoon din po, Lord, sana po ay marami po ang makapakinig ng pag-aaral na ito, na tumutukoy po ito sa iyong pangako ng restoration at righteousness. Lord, salamat. Ikaw po ang manguna sa akin, ikaw po ang makilala at makita at maitaas namin sa gabing ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Yan, so magandang gabi. Yan, Brother Edgar, nandiyan ka na rin po, no? Salamat po sa inyong pag-join. Again, magandang at mapagpalang gabi. Tayo po ay nasa huling dalawang talata na ng Isaiah 60. At sa ating pagpapatuloy ay bigyan natin ng konting recap, no, yung napag-aralan. At ito po ay pinangunahan ni Pastor Dom. At yung verse 19 to 20, no, tumutukoy nga po na wala nang hindi nakakailanganin ng araw at buwan. Ito ay mawawala na, no, at ito ay tumutukoy nga po sa pamunguna ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang lupain, no? At yun nga po, nabanggit din po doon yung isang kalugod-lugod na napakasayang sitwasyon ng mga anak ng bayan ng Diyos. At ito nga po ay ang Diyos ang magiging liwanag, no? Siya na mismo po yung mamamahala, no? Siya yung magiging pagmumulan ng gabay o mangungunang direkta, no, sa kanyang gobyerno. At ito nga po ay ang Panginoon ang mangunguna kung ano yung gagawin ng mga tao. So ito ay nakaayon po sa kanyang gabay na siya magtuturo sa lahat. Ito ay tumutukoy nga po sa theocratic government na God-governed government na bilang siya yung magiging mangunguna doon sa kanyang millennial kingdom, no. Ito ay nagpapakita ng pangako ng Panginoon sa kanyang bayan na ito ay dadalhin niya, no, sa maayos at mapayapang sitwasyon o lupain. Yan. So ito ay isang napakagandang pag-aaral na nakita natin dito yung gagawin ng Panginoon, na siya na po yung pagmumulan, no? Siya na po yung natatanging liwanag na ating asan. Siyempre ito hindi lang literal na liwanag ng ilaw, no, kundi yung lahat ng pagmumulan ng karunungan. Ibig sabihin, yung gagawin ng bawat tao doon sa lupain, no? Punong-puno ng katwiran, ng kapayapaan, at ng panibagong pamumuhay. So again, ito ay papakita ng pangako ng Panginoon ng kanyang hindi matatawarang pagmamahal sa kanyang bayan, na kanyang dadalhin sa kanyang bubuuin o itatayong bagong lupain. Yan, so tayo po ngayon ay dadako sa ating huling dalawang talata na tumutukoy po sa restoration nga po, no, at righteousness na ibibigay ng Panginoon. At ito nga po ay isang paalaala o sa ating mga mananampalataya na nag-aaral na sa darating na panahon, ito po ay mangyayari, no? So sa verse 21, sinabi dito, ang mamamayan mo ay magkakaroon ng matuwid na pamumuhay, kaya ang lupain ay aariin nila magpakailanman sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. So
Dahil nga po ang Diyos ang mamumuno, no? Siya yung mangunguna, siya na yung pagmumulan ng lahat, no? No, anong gagawin ay sigurado na po na talagang yun nga po, no, mamumuhay at magkakaroon ng mamumuhay ng matuwid ang mga tao. Kasi ang Diyos na po ang Diyos na po yung ano dito, no, sa pamumuno ng Panginoong Hesus, na ito nga po ay tumutukoy sa isang sulyap sa hinaharap na kaluwatian ng Sayon, ang simbolikong lungsod na kumakatawan sa bayan ng Diyos. So ito pong mga talatang ito, itong dalawang huling talatang ito ay tumutukoy sa mensahe ng panunumbalik ng kanyang bayan mula nga po doon sa kalagayan nila noong nabihag sila, no? Pero ito nga po ay dadalhin at pagpapalain sila ng Panginoon ang walang hanggang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga pangako, ang kahalagahan ng katwiran at ang pangunahing layunin ng pagdadala ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Ang pagninilay-nilay sa mga talatang ito ay isang maaring magbigay sa atin o mag-alok sa atin ng pagtitiwala sa Panginoon. So, makikita po natin sa dalawang talatang ito ay tumutukoy ito sa, siyempre sa dulo pa rin ito is for His glory, no? Ang talata na 21 ay sumasalamin sa pag-asa, sa pagbabago at pangunahing layunin ng gawain ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay tumutukoy sa propesiya o pangitain ng isang naibalik at matuwid na komunidad. Ang mana ng mga pangako ng Diyos at ang pagluwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bayan, no? Tulad nga po nung na-discuss ni Pastor, nakita natin yung araw at buwan, no? Ito ay kanyang ginamit. Ito ay kanyang ginamit upang tayo bigyan ng liwanag at ito ay makita natin ang kanyang kadakilaan. Tulad ng kanyang bayan na kanyang pagpapalain, doon po, no, ay ibig sabihin ito po yung maging imahe o magre-reflect sa kanyang kaluwalhatian. Ang talatang ito hindi lamang naghahayag sa mga Israelita kundi patuloy na nagbibigay inspirasyon at tumahamon sa mga mananampalataya ngayon na nagpapaalala sa kanila ng katapatan ng Diyos, ng kanyang kapangyarihang tumubos at ng panawagan na mamuhay bilang isang matuwid at maluwalhating komunidad. Kita natin dito yung pangako ng Panginoon sa kanyang bayan na mamumuhay, no, mamumuhay ng matuwid. So tayo, no, naalala ko na naman tong tanong na to, no. Naalala ko naman tong mga senaryo na to na saan siya pupunta? Ano ba, parang ako po, no, may tanong sa akin, saan ka pupunta? Sa church. Wow, papakabanal, no. Actually, yun po yung tamang term. Yun po yung sinasabi talaga doon, no. We are on the process of righteousness, no. Ibig sabihin, yung sitwasyon ng isang mananampalataya na mamuhay ng may katwiran at pamumuhay ng matuwid, no? So yun po yung process. Nakita natin dito na ito po yung mangyayari sa dulong panahon sa propesiyang ito. Ito ay nakatakda ng tono para sa isang hinaharap na panahon kung kailan ang katwiran ay mananaig sa mga tao. Dahil nga po ang Panginoon na yung mamumuno, syempre, hindi naman po magtuturo ng kasamaan ng Panginoon, kundi syempre, punong-puno po ito ng katwiran at kabutihan. So, ito ay, ang katwiran dito ay tumutukoy sa isang kalagayan ng moral at espiritual na katwiran na nagpapahiwatig ng isang naibalik na natubos na komunidad. Ito ay nagsasalita ng isang pagbabago kung saan ang mga tao ng Diyos ay mamumuhay alinsunod sa kanyang kalooban at mga pamumuran. Tulad nga nung nabanggit natin, no? Ang Diyos na ang pagmumulan, sa kanya naman gagaling ang mga gagawin o ipapamuhay ng mga tao. Yan. At ito yung malinaw na sinasabi sa talatang ito na sa pamamagitan ng pamumuno ng Diyos, mamumuhay ang mga tao ng matuwid. Alinsunod nga po doon sa kanyang kalooban. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang panlabas, kundi ito rin po ay tumutukoy sa panloob, no?
sa kaibuturan ng kanilang mga puso at isipan habang sila ay naaayon sa mga layunin at pinahahalagahan ng Diyos. So, na-discuss sa last Tuesday, tumutukoy nga po ito dun sa magiging buhay, no? Sa mararanasan. Ang Panginoon, ang liwanag dito naman is sa pamagitan ng kanyang pangunguna, no, yung pamumuhay moral, spiritual ng tao ay magiging wala nang bahid ng anumang kasamaan, no? At ito ay pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ganun din sa panahon natin ngayon, sa darating na panahon na pagbalik ng Panginoong Hesus sa Millennial Kingdom, no? He will govern His government. Siya na po, no? At again, ito po yung magre-reflect talaga na yung katwiran ng Diyos na may papamuhay nga po ng mga tao. Ito ay tinitiyak ng propeta sa bayan ng Israel na sa kabila ng kanilang kasalukuyang mga pakikibaka at kasalanan, sila ay mababago at gagawing matuwid ng Diyos. Makikita po natin yung pagkilos ng Panginoon, no? Yung kanyang pangako sa kanyang lingkod, sa kanyang bayan, na hindi niya to hahayaan na manatili sa kasalanan, kundi dadalhin niya to sa pagbabago, no? Coming from being bihag, no? Ito ay magniningning at mamumuhay ng punong-puno ng katwiran. So nagpapatuloy ang talata sa pangako na ang bayan ng Diyos ang lupain ay aariin nila magpakailanman. Ang paralang ito ay bumabalik sa tipang ginawa ng Diyos kay Abraham, no? Yun nga po nung nung nangako siya sa kanya, no, at sa kanyang mga ina po ng lupain ng Kanaan bilang isang walang hanggang pag-aari. Ang lupain ay kumakatawan hindi lamang sa isang pisikal na teritoryo, kundi pati na rin sa isang espiritual na mana para sa bayan ng Diyos. Nagbibigay din ito sa mga walang hanggang pagpapala at pangako na hinihanda ng Diyos para sa mga nanatiling tapat sa Kanya. Naalala natin, no, sinabi ito ng Panginoong Yahweh kay Abraham na siya yung magiging ama, no? At yung kanyang mga susunod na masalinlahi ay kanyang pagpapalain. At ito nga rin po isa sa mga pinangako ng Panginoon ay yung lupang pangako. Sa pagtatapos ng part na to, makikita natin ito ay nagbibigay ng walang hanggang pagpapala at pangako na inihanda ng Diyos para sa mga nanatiling tapat sa Kanya. Nagpapatuloy ang talata sa pangako ng bayan ng Diyos, pangako ng Diyos sa Kanyang bayan. Ang lupain ay isang pagmamayari ng Panginoon na Kanyang ibibigay sa Kanyang bayan, sa Kanyang lingkod. So, sa ating kasalukuyan ngayon, ito po ay tumutukoy nga po sa mga mananampalataya magtitiwala sa Kanya, no? At ito ay nandun na po, punong-puno na po ng kapayapaan, namumuhay na pag-aawitan, at yun na po, no? Wala na tayo ibang gagawin doon kundi yun nga, yung ayon sa ipag-uutos ng Diyos. Ito ay sumasalamin sa mangyayaring sitwasyon ng pagtugon ng Panginoon sa kanyang pangako sa kanyang bayan. Isang nakakalugod, isang masayang sitwasyon na ang mga tao ay mamumuhay ng matuwid, na may katwiran at wala ng kasamaan at kasalanan na mangyayari, dahil ito ay pamumunuan na ng Panginoong Hesus sa dulong panahon. Sa pagtatapos, inilalarawan ng talata ang bayan na Diyos bilang nilikha niya at itinanim, na naglalarawan ng isang nakatanim na sanga na pumupukaw sa ideya ng paglago, pag-aalaga at pangangalaga
tulad ng isang isang halaman na ito ay kanyang itinanim noon at ito ay tumutubo. Ito ay namumunga at punong-puno, siksik, liglig at umaapaw. Ang Diyos bilang banal na hardinero, napag-aralan po ito sa John 15, yung I am the vineyard, ay nagtanim at naglinang sa kanyang bayan. Hinuhubog sila upang maging isang maunlad at mabungang komunidad. Ang wikang ito ay tumutukoy din sa salaysay ng paglikha sa Genesis na nagpapaalala sa mga sa mag-aaral na ang Diyos ang sukdulang lumikha at magtataguyod ng kanyang bayan, no? Ibig sabihin, God is in control. Siya lahat ang makikita natin yung pagkilos niya, no? Yung mananatili sa kanya, nakikita natin namumunga ang mga ginawa ng mga apostol ay ang ginawa ng mga mananampalataya, ang Panginoon na nagpatuloy, no? Walang sino man ang makagawa nito kundi ang Panginoon lamang. Ito ay isang bahagi ng pagtukoy sa kapangyarihan ng Diyos na ang mga itinanim na ito ay lalago at magsisimbolo sa kanyang kadakilaan. Ang imaheng ito ng isang sanga na sumisimbolo sa paglago, sigla at koneksyon sa pinagmulan na siyang Diyos mismo. Sa buong Biblia, ang motibo ng Diyos bilang may-ari ng ubasan at ang kanyang bayan nilang puno ng ubas o mga sanga ay karaniwan na nagpapakita ng matalik na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga hinirang. Yung pananatili sa Panginoon, yun nga po, abide in me, ay once na once na wala tayo sa Diyos, wala tayong kakayahan, no? Para tayong sanga na unti-unting nabubulok at namamatay. Pero ito nga po, nagpapakita ito ng deep connection or yung relationship sa Panginoon at na kanyang bayan, na nandun yung bunga, no? Nandun po yung resulta ng pananatili ng lingkod sa Panginoon. At ito ay nagpapakita ng relasyon ng tao at ng Diyos sa isang sitwasyon ng connection, communication, at relation na nagpapakita ng malalim na pagitan ng Diyos at ng tao. Ito ay isang resulta ng pananatili. Ang mga hindi nananatili ay hindi kailanman mabubuhay. Ito ay mapapasa ilalim ng kapahamakan. Ang Diyos at ang kanyang mga hinirang ay may layunin na pagtatanim na ito ay hindi para sa kaluwatian ng mga tao. Yung pagtatanim dito ay hindi para sa kaluwatian ng mga tao, kundi sa kaluwalhatian ng Panginoon, no? Sa dulo makikita ang resulta, makikita ang bunga, at ito po ay at the end of the day, no? Yung reflection pa rin ito ay ang kadakilaan ng Panginoon. Ang layunin ng pagtanim na ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay sumasalamin sa isang pangunahing tema na matatagpuan sa buong Biblia, na ang lahat ng bagay ay para sa kaluwalhatian ni Yahweh. Ang mga mananampalataya ay nilalayong ipakita ang kanyang kaluwalhatian at ituro ang iba sa kanyang kabutihan at katapatan. Ituro sa iba ang kanyang kabutihan at katapatan. Ang talata ay nagtatapos sa layunin sa likod ng pagbabagong ito upang ako ay luwalhatiin o upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Again, sa dulo, for His glory pa rin, no? Ang sakdulang layunin ng gawain ng Diyos sa kanyang bayan ay ang magdala ng kaluwalhatian sa kanyang sarili. Hindi ito nagpapahiwatig ng pagiging makasarili sa panig ng Diyos, kundi itinuturo ang katotohanan na ang kaluwalhatian ng Diyos ay masalimuot na nauugnay sa kagalingan at katwiran ng kanyang bayan. Kapag ang bayan ng Diyos ay sumasalamin sa kanyang katwiran at katapatan, ito ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan at nagpapatotoo sa kanyang kapangyarihang tumubos. So, yun nga po, no, yung nangyayari sa buhay ng lingkod
madalas, no, yung napag-aralan natin about dun din sa kaloob, na ito ay naipapamuhay natin, nagagawa natin, nasusunod natin yung kanyang binigay na kaloob at mga purpose o talent. Doon natin mabibigyan ng papuri ang Panginoon, no, yung kadakilaan niya. Sa mas malawak na kontekstong theological, ang talatang ito ay tumutukoy din sa pagdating ng Panginoong Hesus sa bagong tipan. Si Kristo ay magdalas na inilalarawan bilang ang matuwid na sanga at ang katuparan ng gawaing tumubos ng Diyos sa magitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Itinatag ni Jesus ang isang bagong tipan at nagtanim ng mga binhi ng isang matuwid na komunidad na lumalampas sa hangganan ng mga bansa at pagkakalalang etniko. So again, ito nga po yung tumutukoy sa millennial kingdom, no. So makikita natin dito mga kapatid, ang mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na mangyayari sa dulong panahon. Ang pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay ay kahit kailanman ay hindi nanggaling sa tao, no, kundi ito ay magmumula sa Panginoon. At ang pagtatanim na ito na tinutukoy dito ay ang pananatili sa Panginoon na itatanim niya ang bagong binhi. At ito'y lalago at makikita dito ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. It will, kusang magre-reflect po yun. Kasi punong-puno ito ng katwiran at ng katwiran at karunungan. Yan. So ito ay isang paalaala sa bawat isa na tayo ay ngayon pa man ay matuto na tayong makita ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng panunumbalik sa Kanya, paglilingkod sa Kanya, at ang pag-asa na binigay niya sa atin ngayon pa lang. Tayo bilang namumuhay sa panahon ngayon ay mas hangarin natin na mamuhay kasama ang Diyos. Dahil ito po ang naghihintay sa atin, no? Yung pamumuhay na matuwid at punong-puno ng kagalakan at pagpupuri sa Panginoon. Ito ay muling pinapahayag sa talatang ito ang pagpapakita ng gagawin ng Diyos na pagbabago at pagsasaayos ng buhay ng kanyang piniling bayan. Again, hindi lang po ito tumutukoy sa kanyang piniling bayan, kundi tumutukoy po ito sa lahat ng mga mananampalataya na susunod at mananampalataya at magtitiwala sa Panginoon. Ang tanong, tayo ba ay mas pinipili nating makasama ang Diyos o ang init sa ilalim, no? So, ibig sabihin, ito po ay pangako ng Diyos sa atin. Pangako ng Diyos sa kanyang bayan, pangako ng Diyos sa kanyang mga maglilingkod sa kanya, no? Na ito ay mamumunga at hindi masasayang yung ating pagpapagod, no? So again, ang pagtatapos ng talatang ito ay nagpapaalaala sa atin na tayo ay manatili sa Panginoon, manatili tayo na ito ay pangako niya sa kanyang bayan noon sa panahon ni Propeta Isaiah na magkakaroon ng isang matuwid na komunidad at mapagpalang bayan na ang Panginoong Jesus ang mangunguna at ito ay lalago at magiging simbolo o refleksyon ng kanyang kaluwalhatian, kadakilaan. Sa talata 22, sa talata 22, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. So ito ay nakikita natin na may tema, no? May tema ng paglago na mula sa maliit na lahi o lipi ay ito ay magiging malawak. Ito ay magiging madami, no? At ito nga po ay nakikita natin dito yung kakayahan ng Diyos na ito ay paramihin o palawakin. Isang mensahe na pangako ni Yahweh na ito ay sigurado pong mangyayari, no? Nandun po yung pagsasabi niya doon sa ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako. Kapag dumating
ng takdang panahon. So ito isang pangako na tumutukoy, tumatalakay sa kabuuhang tema o mensahe ng kabanatang ito, kung saan ang dating bayan na nawala ng kwenta, na naging hinahamak o naging alipin o naging tiwangwang din, ay magkakaroon ng naging alipin sa ibang lugar, at ang kanilang ekonomiya ay sumadsad, muling makakabangon. Muling pagbangon at paunlari ng Diyos. Natalakay din natin sa mga naunang talata ng kabanatang ito na mga tao sa iba't ibang bayan na malalayo ay maglalayag, lalapit, pupunta at magpupuri at maglilingkod sa bayan ng Diyos, no? Yung dating bihag, ngayon siya naman po ang paglilingkuran. Yan. So ito ay isang bayang magdadala, mga bayang magdadala ng kayamanan at mga pagpupuri sa bayan ng Diyos. Silang mga bayan na dating mahirap ay muling sisikat at dadayuhin ng maraming bayan, no? Magniningning, titingalain ng mundo, no? Upang paglingkuran at handugan ng mga kayamanan na kanilang pinagmamalaki. Sa pamamagitan nito, sila ay muling uunlad at ang mga tao ay makakapamuhay na matiwasay at may karangalan. Gabi, no? From lesser to greater, from walang-wala, mula sa kahirapan, mula sa pagkabihag, ay iaangat po ng Panginoon, no? Pagpapalain, pasasaganahin, no? At nandun po yung makikita natin yung pagbabago ng sitwasyon. Sa talatang ito, ang isang munti at isang maliit ay nagpapahiwatig ng kalagayan ng isang bayang dating nabawasan. So ipinapaunawa ng talatang ito na yun nga po, no, ang hindi kumukupas sa pagmamahal ng Diyos sa mga taong pinili. Walang katapusang pagmamahal, walang katapusang katapatan, na kahit kailanman ay hindi niya hayaang mawala o magwakas ang buhay ng walang kabuluhan, no? Ang buhay ng mga taong ito sa walang hanggang pagdurusa at kahirapan ay iaangat at itataas ng Diyos sa dulong panahon. Makikita rin natin ang maliit o isang munti ay nagpapahiwatig ng kalagayan ng isang bayan dating nabawasan, nawalan o naging napakababa o literal na mismong na down, no? Talaga nandun yung nag-downfall, ay muling makakabangon at uunlad. Yung simula pa po nung simula pa nung sa talata una ng kabanatang ito, makikita na natin ano yung sinasabi ng Panginoong Yahweh, no? Na itong bayan niya na mula sa pagkabihag ay muling sisikat, no? Na parang araw, muling kanyang pagpapalain. Talagang nandun po yung totally changes, no? At makikita natin yung pangako ng Panginoon dito na wala pong hindi kayang gawin ng Diyos, lalo na sa kanyang lingkod at siyempre sa kanyang kapurihan. So ang talata ay nakabatay sa isang kapansing-pansing pagbabago o pag-angat ng isang sitwasyon o kalagayan. Ang mga maliliit ay magiging 1,000, ay hindi lamang isang pahayag tungkol sa paglago ng bilang. Ito ay paraan ng Biblia upang ilarawan ang pagiging mabunga at malawak, no? Tulad nga po ng isang maliit na lahi, ito ay dadami, ito ay hindi na halos mabilang, no? Yan. Ang wika ng kaliitan ay nagdadala ng katangian ng kahinaan, kakulangan at pagsisisi. Ngunit ang pangako ay hindi lamang nagsasabi na ang maliit ay mabubuhay. Sinasabi nito na ang maliit ay magiging higit na mas dakila na parang ang isang kislap ay naging isang apoy at ang iilan ay dadami at magiging dakila.
So, mula sa nabibilang, sa hindi na nabibilang na lahi or biyaya ng Panginoon. Ito isang araw, ito isang larawan ng mabilis na paglago at pagdami sa mga tao ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng Diyos na kunin ang tila walang halaga o maliit na paningin ng mundo at paramihin ito tungo sa isang bagay na dakila at makabuluhan. Sa bahaging ito, no, sa buong Biblia, nakikita natin na ang Panginoon ay gagamit, no, ng mga kumbaga sa lipunan ay mga walang bilang, no, yung mga hindi kilala o literal na sinasabi nilang basura. Pero dito nga po, no, ano po ang layunin ng Panginoon? Ipakita sa mga nagmamataas, no, ipamukha sa kanila na hindi sapat, no, hindi sapat yung kanilang ginagawa, kundi ang pagpili ng Diyos sa mga taong ito ay pagpapaalala ng tunay na pagpapasakop sa Diyos. Ito ay isang larawan ng bahagi ng talatang ito na ito ay magiging isang makabuluhan at dakila dahil ang Panginoon mismo ang mag-aangat sa kanyang pinili. Ito ay isang larawan ng pagbabago at papanumbalik mula sa mahirap, mula sa kapangitan o sa kalugmukan ay makikita ang kasikatan nito. Ang kapangyarihan sa gitna ng kahinaan ng tao ay papakita ng Diyos ang tunay na layunin, kundi ito ang magpapatotoo sa kanyang mga kalooban. Pinapaalala sa atin ng talatang ito na ang mga paraan ng Diyos ay hindi ang ating mga paraan, kundi ito ay kanyang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na bilang si Yahweh at kanyang kakayahang baguhin at itaas ang antas ng ating mga kakayahan. So, magmumula ng lahat ang Diyos, hindi ang tao, na ito ay nagbibigay lalo ng pagdidiin sa kanyang tunay na kalikasan. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng Diyos na kunin ang tila walang halaga o maliliit, no? Makita natin yung mga apostol, no? Maniningil ng buwis, no? Mangingisda, no? As in, sa mata ng mga taong mapagmataas, ito ay parang katulong or something, no, pero makita natin ano po ang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsama sa kanila at nakita natin kung ano po yung naging parte o naging papel ng mga taong ito. At hindi lang po ito basta-basta tao lamang, kundi ito ay nagpahayag ng kanyang kadakilaan. Yan. So ito ay isang paraan ng Diyos upang ipakita sa mga tao na nagmamataas ang nabaliwala o walang kabuluhan ng kanilang pamamaraan. Ang tema ay maaaring isipin na kaugnay na binabanggit sa bagong tipan na ang mabababa ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. So ito po yung kinalakihan kong quotation, no, pero nasa Bible pala siya. At ito po yung patuloy na paalaala ng Biblia, paalaala ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Na dahil alam ng Diyos kung saan tayo prone. Ang tao ay prone sa pagmamataas o sa yabang, no? At nakita natin na maraming ibinaba o binagsak ang Panginoon sa pamamagitan ng pride. So ito yung mababasa natin sa Mateo 23:12 at sa Lucas 14:11. Pinapaalala nito sa mga tao sa kasalukuyang panahon na manatiling mababa at mapagkumbaba. At hayaang ang Diyos ang magdala sa atin sa kataasan. No? Kaya nga nandun po yung word na the revenge is mine. Hayaan mo ako. No? Yun po yung pagpapakita ng pagpapasakop sa Panginoon. Nais paunawa ni Propeta Isaiah na ang sino mang itataas at babaguhin sa pamamagitan ng pamamaraan ng Diyos ay mananatiling mataas
sa lahat ng aspeto ng buhay. Sino ba naman po ang may ayaw no, no? Ang Diyos na po mismo ang ang nagbigay ng ganitong pagkakataon sa atin. So hindi ito mababago o maaalis ng sino mang maapangyarihan dito sa lupa. Gaya ng binabanggit sa Roma 8:38-39. Ang lakas, ligaya at payapang buhay ay buhat sa Panginoon. Ang binibigay lang po ng mundo ay temporary lang, no? Panandalian lamang. Ang pangako ng liwanag ay liwanag na nagmumula sa Diyos sa kanyang presensya sa ating mga buhay. Ito rin ang liwanag sa sayon na mararanasan ng lahat ng mga taong mananampalataya at susunod sa Kanya. Ito ay isang komprehensibong pagbabago at pag-unlad ng mga taong nakipag-isa kay Kristo. Tulad na mararanasan natin, no, yung mga totoong tiwala sa Panginoon, totoong nanampalataya sa Diyos, totoong tumanggap kay Kristo na bilang Diyos at tagapagligtas. Yung totoong may relasyon sa Panginoon, kasama po dito, no? Kasama. Ito ay paalaala lagi ng Biblia sa buong libro, buong aklat ng Isaiah na manumbalik sa Panginoon. Magsisi at manumbalik sa Panginoon. Ang huling bahagi ng talata ay nagpapahayag ng isang dakilang pag-asa. Sinabi po dito, ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Isang pangako ng Panginoon, sigurado pong mangyayari. Siguradong matutupad. Na nais niyang ipaunawa sa ating mga nag-aaral, sa ating mga mananampalataya, ang soberanya at otoridad ng Diyos ang nangangako dito. Na ang mundo o sino man ay malimit na nangangako, subalit madalas nabibigo. Kumbaga sa 10 sinabi, kahit yung pang 11 hindi natutupad. So, hindi po kailanman nagsinungaling o magkakamali ang Panginoon. So, sa pagkakataong ito, ang Diyos ang direktang nangangako sa tao, nagdadala ng pinakamataas na kasiguraduhan na hindi mababaliwala ang anumang naging paghihirap ng totoong nanampalataya sa Kanya. Maasahan ng sino mang mananampalataya sa Panginoong Hesus ang katuparan ng Kanyang pangako kapag dumating na ang tamang panahon na itinakda ng Diyos. Again, ito po ay patuloy na paalaala, patuloy na pag-aalok ng Diyos sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang mensahe ng pagtatapos ng talata ay nag-iiwan ng pinakamataas na otoridad at kasiguraduhan sa tao. Maaasahan at siguradong hindi mabibigo ang sino mang dito ay aasa. Ang pangakong ito ay selyo o tatak ng katiyakan ng pangako. Ito po ay mas lalong nagpaalala sa akin ng verse 12, no? Na ang nation o ang mga lugar o bansa na tumangging maglingkod sa kanyang bayan ay mapapahamak. So ito po, isang paalaala ng talata 21 at 22 na sa ating pagsunod, pananampalataya sa Panginoon, ay ito ay nagpapakita lalo ng kasiguraduhan ng ating future o ng ating hinaharap. So, sa pagtatapos ng kabanata, ang kabanata ay nagtapos sa isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik para sa bayan ng Israel. Nangako ang Panginoon na siya ang magiging kanilang walang hanggang liwanag at ang kanilang mga araw na pagdalamhati ay matatapos. Ang mga bansa ay lalapit sa kanila, dala ang kanilang kayamanan at mga mapagkukunan upang muling itayo ang lungsod. Yan. So, magandang gabi po sa aking ama, tatay, no? Eliseo Dorero. Yan. Ngunit ito ang simula pa lamang. Ang Panginoon ay mas may dakilang plano na nakalaan para sa kanyang hinirang na bayan.
papahiran ng Panginoon ng isang lingkod upang magdala ng katarungan at kaligtasan sa mundo. Sa susunod na kabanata, ang lingkod na ito ay magpapasan ng mga makasalanan ng mga tao at tumutukoy nga po sa Panginoong Hesus. No? So, again, sa pangkalahatan, binibigyan diin sa kabanatang ito na ang natural na kakayahan o katangian ng Diyos na nagpapasikat ng liwanag sa Zion ay siyang nagpaparami rin ng bilang at lakas nito. Kahit na mula sa pinakamaliit na pasimula, sa makatuwid ang talata ay nagsisilbing buod ng banal na pagbaliktad o katapatan sa tipan at soberanong panahon. No? Mula sa mahina, papunta sa malakas, mula sa hirap, pero papunta sa pagpapala. So ito ay paalaala ng propeta Isaiah na ang Panginoon ng maliit at ginagawa itong sagana. Kinukuha ang maliit, pinapalakas at sinasagawa ito ng mabilis kapag dumating ng kanyang itinakdang panahon. So sa pagre-recap po, no, ang kabuuhan na tema ng talatang ito ng bahaging ito ay sumasalamin nga po o naglalaman nga po ng propesiya na paghahayag hinggil sa maluwalhating pamanumbalik ng kanyang bayan mula doon sa pagkabihag sa Babylonia. Again, nakikita natin dito sa lahat ng katalata, tumutukoy sa pagbangon na tulad ng isang araw na mga bayan o mga bansa ay lalapit sa kanya upang dalhin ang mga kayamanan nito upang siya ay paglingkuran. Ganun din ang mga hari o matataas na opisyal, no, nabanggit din po dito sa kabuuan sa kabanatang ito, at ang mensahe ng pagbabago at panunumbalik ng Diyos sa kanyang bayan na Israel. At ito nga po ay isang paalaala din na God will destroy the nations who refuse to serve the Zion. So sa mga magtatanggi, sa mga magre-reject sa paanyaya ng Panginoon ay mayroong kaparusahan. And sa 13 to 14, sinabi rin po dito na the other nation will bring some gifts, no? Tulad ng mga mamahaling mga materyales upang sa pagbuo ng sanctuaryo ng Diyos, ito ay magiging makinang, no? Makintab at will be honored. Yan. At sa iba pa na sumunod 15 to 16, yun nga po, no, mas din pinagbibigyan diin dito yung biyaya ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pagkabihag papunta sa pagpapala. At being lesser to be greater. Yan, so makita natin mga kapatid ang pangako ng Diyos sa kabanata 60 ay propesiya sa panahon ni propeta Isaiah na ito ay mangyayari, no? Ito po yung nangyari na, kumbaga sa ating panahon na nangyari na po ito, pero dito ay makikita natin ang pangako ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Tulad ng sinabi sa 21 to 22 ng kanyang na siya bilang si Yahweh ay tutuparin niya ang kanyang pangako agad-agad pag dumating na ang kanyang oras ng pagbabalik, kapag dumating na ang takdang panahon. So yan po mga kapatid, isang punong-puno ng pagpapala ang kabanatang ito, na sana po ay tayo ay sabay-sabay na naunawaan natin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan, at hindi lamang tumutukoy sa kanyang bayan kundi sa atin din sa panahon ngayon. Kaya po tayo patuloy tayong manampalataya, magtiwala sa Diyos, dahil ang pangako niya ay hindi, kahit kailanman hindi napako, no? So yun po mga kapatid, magkita-kita po tayo muli bukas sa panibagong kabanata, chapter 61 ng Isaiah. Salamat po sa inyong pag-join, at tayo po ay dadako na sa ating panalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na gabay, sa patuloy na pagtuturo sa amin, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita, ng iyong pangako kahit kailanman ay mangyayari at mangyayari sa takdang panahon. Lord, samahan niyo po kami ulit sa panibagong pagbubukas ng Kabanata 61, Panginoon, na may mas maunawaan pa namin ito at mapagbigay ito ng kapurihan sa iyo. Itong pag-aaral na to, salamat sa opportunity na to, Panginoon, na makasama ang mga kapatid na iyong mga lingkod, Panginoon. Sa iyo lamang po, lahat na papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, siyempre, kay Papa. Sister Ana, magandang gabi. Sister Irene, Brother Edgar, Pastor Landing, at sa lahat po, kay Pastor Dom, dito sa church, kay Princess. Tayo po ay patuloy na mag-aral, patuloy nating papurihan ng Panginoon. To God be the glory.